Okay, punta na po tayo rito. Ano po ba yung sinabi nito ni Vince Dizon? At paano siya pinalagan nito ni Pulong Duterte? Alam nyo kasi, katulad po ng mga mahihinang kukote, ng mga followers po ng nasa Malacanang, tuwing babaha po sa Davao City, ano na, Davao City, bakit baha sa inyo? Hindi nyo po alam. Sabi ko nga, ang laki-laki ng Davao. Hindi po yan budget ng Davao City yung mga magtatayo kayo ng flood control. Kinakailangan po yung pondohan. Katulad po ng pagpopondo ng national government sa lahat ng flood control sa Pilipinas, kinakailangan pondohan nyo rin yung Davao City. Hindi po obra na ibang local government pinopondohan ninyo. Tapos Davao City, wala kayong pondo. Tapos tuwing babaha sa Davao City, kayo pa'y nangunguna sa pangangantyaw. Katulad po nito ni Vince Dizon. Inupakan niya. Binanatan niya bakit may bumabaha sa Davao City. Okay. Eto, anuin natin kung ano-ano po yung mga binanat nito ni Vince Dizon. Sabi ni Vince Dizon, nakakagalit ang sitwasyon ng binahang pamilya sa Davao City at kailangang imbestigahan ng mga flood control project sa lungsod. Di ba? Ganun kaagad no? May baha, kaya dapat imbestigahan yung flood control project sa lungsod. Pucha, sabihin naman ng mga tao, nako, matapos inspeksyonin ang barangay Talomo proper, hayagang pinagalitan at kunestyon ni Dizon ang local district engineer dahil sa nakitang kakulangan at kapabayaan sa infrastruktura na nagpalala sa baha noong Hulyo 24, 2026. Okay. Narito ang pangunahing puntos na binigyan diin ni Secretary Vince Dizon. Putol-putol na gabyon sa dike. Okay. Kinwestiyon niya bakit hindi tinapos o putol ang paglalagay ng mga gabyon sa kahabaan ng dike sa Talomo River na naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa mga kabahayan. Dizon reprimanded the district engineer for failing to install the gabyons along the entire length of the dike. Okay. Isa pang sinabi ni Dizon, 10 taong walang dredging. Sinermo na ni Dizon ng mga opisyal matapos madiskupring 10 taon nang hindi nagde-dredge o nalilinis ang ilog malapit sa bangkal, kaya naging mababaw at makipot ito. Anya kasi 10 years na ang last na dredging. Silted na tayo, bakit naman hindi inuna ito? Hindi, no? Kakulangan sa infrastruktura sa upstream, ngayon po natin nakikita. Binulgar ng mahagaling na si Vince Dizon kung anong mga problema, bakit bumaba sa Davao City. Kakulangan ng infrastruktura sa upstream, binigyan din niya na walang silbi ang mga harang sa ibaba kung walang mga dam o detention pond na nasa itaas na sasalo sa ragasa ng tubig mula sa kabundukan. Bakit po? Dahil nasa Davao po yung pinakamataas na bundok sa Pilipinas. So pag umulan po yan, tsak babaha. At pag umulan po yan, tsak po yan, sa baba po mapupunta yung tubig. Kasi, di ba? Okay. So nakita ni Vince Dizon yan. Dapat talaga may mga infrastructure. Pero galit siya. Gusto niya magalit. No? Si Vince Dizon gusto niya magalit. Gusto niyang i-highlight na yung Davao Palpak. Pero sino po ang Palpak? Yung city mayor? Kaya ba ng city mayor na magpatayo ng mga kaya ba ng budget ng Davao na magpatayo ng mga ganyang infrastruktura? Lahat po nakaasa sa national government pagdating po sa mga malalaking flood control projects. Ito po ang malupit niya, babala sa korupsyon. Ipinahayag ni Dizon na kung hindi na nakawin ng pondo ng bayan, agad na makikitang positibong epekto at tibay ng mga proyekto. Okay, matagal na po nilang gustong gawin ito Matagal na nilang gustong gawin na may bumaha ng malala dyan sa Davao City, pupuntahan nila at babanatan nila yung Davao. Pero sino po actually ang binabanatan nila? Ang binabanatan po nila actually ay ang pamahalaan ng yung administrasyong ito. Ibig sabihin, wala kayong ginagawa. Wala kayong ginawa para tulungan yung Davao City para hindi sila bahain.
Samantalang nakakalat po yung proyekto na hindi naman dapat magkaroon ng mga flood control projects. Pero dahil nanakawin, ibig sabihin, kaya wala kayong pondo dyan sa Davao City dahil alam ninyo na hindi kayo magkakapera. O, ito po ang banat ni Paulo Duterte. Sumagot na po si Paulo Duterte. Ito po ang sabi niya, tama ka Vince, Dizon, nakakagalit talaga. Ngunit ang pambansang pamahalaan mismo nagpabaya sa mga plano laban sa baha sa Davao City. Ito po ang sinabi ni Pulong Duterte. Inupuan, nagkaroon po pala yung Davao City ng master plan para po hindi na bahain. Ito po ay create ng JICA, Japan. Hindi ko alam yung kahulugan ng JICA pero Japan po yan. JICA Davao Flood Control Master Plan. At ito po ay natapos tong pag-aaral na to 2023. So sinimulan po nung siguro alam ko panahon ni BP Sara yan. Nagsimula sila. Kinakailangan comprehensive, hindi po pwedeng dredging lang. Siguro nung panahon ni Tatay Digong, hukay-hukay lang sila, 'di ba? Dredging lang. Yung dredging, walang katapusan yung dredging. Okay, pero hindi na nga nagde-dredging. Okay, ngayon, ito po ang tanong. Ikaw naman stolen ka kagad. Mukha kang timawa eh. Yan ang problema sa inyo eh. Tingnan nyo, kung may 51 billion, alam mo ba na pinakulong si Tatay Digong? Ha? Boneo, alam mo ba na pinakulong siya? Kung may 51 billion po, bakit ninakaw ang mga Duterte? Bakit si Pulong nariyan pa po? Alam niyo po ba na ang gobyerno natin hindi takot sa mga Duterte? Si BP Sara, walang katuturuan, unusual lang. Ay, unusual, tanggalin na yan sa pagiging Vice President. Kung totoo, hindi ka ba nag-iisip? Yung mga kumakantyaw po hanggang ngayon na may 51 billion na flood control si Pulong at ninakaw. Bakit hindi po maipakulong si Pulong? Yung tatay nga, nadala pa sa Netherlands. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Hindi mo ba naisip yung ICI, diyan nagkuta halos sa Davao City? Hanap sila ng mga proyekto na pwede nilang makasuhan ang mga tao diyan sa Davao. Bakit hindi pa rin nakakulong si Pulong Duterte kung may 51 billion na ninakaw? Puta, 125 lang pinag-uusapan natin sa kapatid niya eh. Kaya kayo, ang dali niyong utuin. Anong Duterte's boss? Duterte pa rin ba ang pinuno ngayon sa Pilipinas? Isip-isip nga kayo. Si Tatay Digong nga napakulong eh. Bakit hindi mapakulong si Paulo Duterte kung totoong ninakaw? Yan po kasi pinipid sa inyo. Kayong mga nakanganga na hindi marunong mag-isip, oo nga, 51 billion nga, may 51 billion nga na flood control project. Kung may 51 billion na flood control project, sa tingin mo ba hindi yan lalabas sa ICI? Alam mo ba kung saan nag-imbestiga yung ICI? Sa Davao City lang. Gamit po kayo, panahon na po para hindi kayo magpauto. Panahon na para questionin nyo yung pinipid sa inyo. Kawawa naman kayo. Ang daming impormasyon, daming matatalinong vlogger, ang daming totoong mga sinasabi. Makikinig lang kayo. Di po ba? Illogical. That is illogical. Illogical. Ninakaw yan ng mga Duterte. Asa na? Hindi po. Gusto ko pong maunawaan niya kasi nauunawaan niya yan eh. Alam ko ngayon, kinu-question na niya yung sarili niyang katinuan. Katinuan niya na yung kinu-question sa kanya. Paano ko naniwala na ninakaw tong 51 billion samantalang ang pinag-uusapan sa impeachment,
Wala pa pong kalahating bilyon. Tapos 51 billion ninakaw. Ano na? Ako ba talaga ay isang uto-uto? Ganun ba ako katalino? Ganun ba kami binobo ng aming mga sinusuportahan para hindi namin maisip na ang impeachment trial, wala pa pong milyon lang po ang pinag-uusapan. Samantalang ang ninakaw po nila ayon sa sinabi sa amin na tinanggap namin ng buong puso, nagnakaw pala yung Duterte ng 51 billion. Bakit po si Sara Duterte, milyon lang po ang pinag-uusapan? At hindi pa po napag-uusapan yung salitang nakaw. Unusual lang. Ha? Ayoko makinig sa'yo ba dong? Nililinaw mo ang utak ko na ako pala isang uto-uto. Ayoko. I will resist from listening to you. Ayokong mamulat. Ito po ang mga katotohanan. Pwede nyo namang i-research to. Ito po ang isang punto ni Pulong Duterte. Ayon kay Pulong Duterte, bakit ninyo inupuan yung plano dito sa Davao na JICA pa po, Japan pa po ang nagplano noong 2023, natapos na po ang plano. Sino na po ang presidente noong 2023? Si Marcos na. So may plano. Dahil po Mount Apo, pinakamataas na mountain sa Pilipinas, nasa Davao City po. Kinakailangan nila magkaroon sila ng comprehensive na plano. Ginawa po ito ng JICA. Kilala po natin yung JICA na ang galing po niya pagdating po sa infrastructure. Tigilan mo ako ba ito na pagsasabi ng mga katotohanan? Gusto pa rin naming paniwalaan na magnanakaw sila ng 51 billion. Dito po tayo sa katotohanan. Walang magko-question ng JICA project, JICA plan. So nagpasa po 2023, natapos po ang plano ng JICA. Pinasa po to sa national government 2023. Hindi po pinupunduhan. Kaya mananatili po yung mga pagbaha tuwing may babagyo. Kasi nag-aral na nga, eto po ang solusyon sa baha. Ponduhan nyo, Mr. President. Ikalawa, yung sermon niya sa pagkahuli, sinermon na niya si Vince Dizon. Sabi niya, inamin ni Secretary Vince Dizon, ngayon niya lang nalaman na ganito kalala ang malubhang sitwasyon. Taong 2027 pa po, next year pa po sila nangako na magkakaroon po ng pondo. Nagmungkahi po sila na pondohan, yung mga sinabi ni Vince Dizon. Kailan po may pondo yan? Nauna muna galit, wala palang pondo. 2027 pa lang nila hihinga ng pondo para sa Davao City. Kasi gusto po nila yan . Gusto po nilang binabahan Davao. Ting babahain po yung sasabihin po nila, palpak pala kayo dyan sa Davao dahil may baha pa rin kayo. Hindi po kapalpakan yan. Hindi po kaya ng mga mayor yan. Sino pong mayor sa Metro Manila? Mayayaman po. Pinakamayayaman pong mga syudad nasa Metro Manila. Sino pong Metro Manila mayor ang hindi po humihingi sa national government pagdating sa infrastructure? Gaano na nga kalaki ang Davao City? 3.8 kasi na laki ng Metro Manila. So, ibig sabihin, yung mga mayayaman na lungsod sa Kamaynilaan, maliit po yan kumpara sa Davao City. Gusto ninyo yung mga mayayamang lungsod sa Metro Manila, may pondo sa national government, pero yung Davao City, na 3.8 ang laki sa Metro Manila, hindi nyo popondohan. Tapos sasabihin nyo, palpak ang mayor kasi
may baha. Kung pinondohan nyo yan, yung JICA, Davao Flood Control Master Plan, at baha pa rin, naibigay nyo na yung pondo dyan, tsaka nyo kayo bumanat ng dakdak. Pero kung babanatan mo yung Davao, Vince Dizon, hindi nyo naman pala pinopondohan. Di ba? Okay. Hindi nyo pinopondohan yung mga plano sa Davao City. Pero, binabanatan nyo pa. Hindi na po uso ngayon yung mga optics lang. Vince Dizon, hindi madadagdagan yung 1% mo sa optics lang na kala mo ang galing-galing mo. Hindi po yan totoo. Kinakailangan nyo, pondohan nyo. Tapos wala nangyari sa pinondo nyo. Baha pa rin. Yun, may katwiran ka nang magalit sa mga taga Davao. Pero hindi mo pinopondohan. Tapos, babanatan mo yung mga pamunuan ng Davao City. That's a no-no. Kita mo ang hamon sa'yo hamon sa'yo ni Pulong Duterte. Okay, ito ang hamon ni Pulong Duterte sa'yo. Ito po. Hinamon ni Pulong Duterte na huwag magtapos sa pagpapahayag ng galit sa harap ng media. Sabi niya, huwag ka lang magalit sa harap ng media. Vince Dizon. Hinimok niya si Dizon na buksan ng mga libro. Tignan kung sinong mga opisyal na nag-aproba o nagkulang sa pondo. At agad silang sampahan ng kaso. The records will tell you everything. If you are truly angry, kung totoong galit ka sa baha, then don't stop expressing anger. Huwag ka lang matapos sa pagpapahayag mo ng galit. Open the books, buksan mo yung libro. Pangalanan mo yung mga may kasalanan at mag-file ka ng mga kaso. Yan ang problema sa'yo, boy Tokis Dizon. Panay ka Tokis. Ngayon, hinahamon ka na ni Pulong Duterte. Huwag ka lang magalit. Huwag ka lang maggalit-galitan. Gumawa kayo ng aksyon. Yung may mga kasalanan, pangalanan mo. Sampahan nyo ng kaso. Hindi yung lagi na lang na Davao City. Pag baha sa Davao. Kala ko ba maganda Davao? Yung pala, meron naman po palang plano. JICA pa po nagplano. Popondohan nyo na lang. Bakit, ang tanong namin sa inyo, bakit ang Davao City ayaw nyong pondohan? May mga lugar nga na hindi naman kinakailangan ng flood control. Alam nyo po yung mga ilog, hindi nyo po kinakailangan harangan ng mga ilog. Di ba may mga ilog na hinarangan nila para wala naman po mga tao? Lumalaki po sa yung mga ilog. Tama ko yung mga taga-probinsya po. Pag pangkaraniwan po yung ilog, isang pa lang, ganyan lang po kalaki yung tubig pag mga tag-araw. Pero pag panahon po ng tag-ulan, putya, napakalaki po ng ilog. Ngayon, para po magkaroon ng mga flood control, kahit hindi naman po kinakailangan dahil walang mga komunidad, lalagay po ng mga harang sa mga ilog. Anong klase yan? Etong may plano para sa makalutas talaga ng baha, ayaw pondohan. Pero po yung mga walang plano, yung kinakailangan lang na, magtayo tayo rito ng flood control. Wastong paggamit po ng pera ng mga mamamayan. Yan po ang panawagan namin. At ikaw, boy Tokis Dizon, wag lang galit-galitan. Magkaso kayo sa mga magnanakaw. Yan lang po.